Parang masyado pa ng pinapersonal. Passenger princess, coffee in her hand, coffee prince, driving through this life unplanned. No label, no name, but the feeling's true. Hello mga ka-Pride and welcome back to my channel. You are watching White Lion Returns. Ito palang Trina. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay about sa toxic na workplace. Well, disclaimer, hindi ito tungkol sa current na place ko, pwede itong dati at in general. Okay? Okay! So, sasagot tayo ng mga common na tanong tungkol sa isang toxic na workplace o toxic na working environment. Yan ang tanong sa bagong taon. Ayan. Kailan mo unang nasabi sa sarili mo na parang sick na to ah? Ayan. Kailan mo unang nasabi sa sarili mo na parang toxic na to ah? Nung kapag nung naramdaman ko na hindi na siya talaga work-related, yung parang masyado pa ng pinapersonal, yung naramdaman ko na toxic na talaga yun. Pangalawa, may moment ba sa trabaho mo na umuwi ka na lang na pagod mentally and physically? Oo naman, syempre. Darating naman din tayo sa point na gano'n. Hindi ka lang pagod physically. Parang ayaw mo naman pumasok. Sa tingin mo, ano ang pinaka-common na sign ng toxic workplace sa Pilipinas? Of course, yung mga chismosa. Number 1 yan, di mawala yan. Ano ang mga ugaling normal nasa office pero hindi naman talaga dapat? Yung normal na hindi naman dapat? Yung mga nakikialam ng personal. Kasi personal yun eh. Masyadong matanong tungkol sa personal na buhay mo. Hindi normal na lang sa office pero hindi naman talaga dapat. At wala ka ng obligasyon na ipaliwanag yung mga personal things mo, personal life mo, pero gustong-gusto nila yan. Gaslighting ba kapag sinabihan kang sensitive ka lang? Oo naman. Oo naman. Sobrang gaslighting yun. Yung sila yung nauna. Yung sila yung mga barubal, balasubas, kupal, and everything. Kasi ang sensitive mo naman. Joke lang. Joke bang ganun? Ano ang mas toxic? Boss na micromanager o boss na wala talagang pakialam? Yung boss na walang pakialam. Kasi madalas yung mga yan, yung mga boss na walang pakialam, hindi talaga nila alam yung value mo dun sa office. Yan, mas toxic yan kaysa dun sa micromanager. At least yun, tinutulungan ka, namamonitor ka. Eh yung boss na walang pakialam, hala, good luck. Kailan nagiging abuso ang work is family. Kapag dito ka lang. Kailan nagiging abuso ang work is family? Kapag hindi naman talaga family yung turing sa'yo, eh, kunwari lang kapamilya ka, pero hindi naman ka maniwala ka. Paano naapektuhan ng toxic workplace ang mental health ng empleyado? Kapag hindi na siya nakakapag-perform ng maayos dahil sa mga chismis sa office. Normal ba na matakot pumasok sa trabaho? Hindi ka naman dapat natatakot. Dapat na safe place yan, di ba? Pero bakit? Hindi ko pa naman na-try. Hindi ko pa naman na-experience. An-experience na matakot sa workplace. Naranasan mo na ba magkasakit ka sa stress sa work? Oo. Masakit ulo ko. Batok ko. Ganun. Ano ang epekto ng
toxicity sa self-confidence ng isang tao. Depende kapag weak yung individual. Madali siya magkaroon ng phobia. Ganun. Madali siya ma-stress. Para iisipin na ay baka mali ako, gano'n. Kahit sa sarili niya. Anong mas masakit? Toxic boss o toxic workmates? Toxic boss. Kasi kung workmates lang naman, wala namang epekto yun kasi hindi naman sila magpapasahod sa'yo. Pero kung yung toxic yung boss, edi anytime pwede ka matindi. So mas masakit yun. Paano ba haharapin ang office chismis at backstabbing? Ano harapin? Sabihin mo mismo sa harap nila. Itigil yan hanggat hindi mo sinasabi sa mga harap nila. Siyempre, kung ngingiti ka lang parate, hindi mo ipapaalam na, ay, alam ko naman yung mga pinag-usapan nyo. Kulang na mga yan. At saka, usually, mga duwag naman yung mga yan. Pag kinumpronta mo, hindi naman yun nagsasalita at hindi yun naamin. Kailan dapat i-call out ang toxicity at kailan dapat manahimik muna? Well, kapag mali na yung sumbong sa'yo, kapag ichinismis ka na alam mo sa sarili mo hindi naman totoo at naka-apekto na sa trabaho mo, paglaban mo yan. Diba? Nakakasira na sila eh. Kung naapektuhan talaga ako, magdedemanda ako. Yun ako kalala. Aabot ako sa puntong ganun. May culture ba sa workplace na pinaboran ang sip-sip kaysa sa magaling? Aba, oo naman. Napaka-normala nito. Mas pinipili nila yung mga sip-sip, yung mga wala namang ambag kaysa sa'yo. Kahit kapag ayaw nila sa'yo. Paano mag-set ng boundaries nang hindi napag-iinitan? Hindi ko alam. Kasi madalas kapag nag-set ka ng boundaries, pag-iinitan ka. Kasi sabihin na, hindi ka na marunong makisama. Pakikisama is the key, kuno. Masama bang piliin ang sarili kaysa sa trabaho? Magulo yung tanong. Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo dito. Paano mas pipiliin yung sarili mo sa trabaho? Paano mo protektahan ang peace mo kapag hindi ka pa makaalis? Ignore. Ba't mo naman kasi silang pansinin? Silang pansinin, magtrabaho ka lang. Red flag ba kapag mas gumaan ang pakiramdam mo nung nag-resign ka? Sinong red flag? No, green flag yun. Kapag mas gumaan yung pakiramdam mo, green flag sa'yo. Oo, red flag sila. Paano mag-heal mula sa trauma ng toxic workplace? Move on. Tanggapin mo na wala na sila, hindi na sila part ng work mo. Ng bagong buhay mo, ng bagong taon. Ganun lang. Ano ang payo mo sa mga taong kasalukuyang nasa toxic workplace? Kung tolerable pa siya, keep going. Huwag na silang pansinin. Magtrabaho ka lang. Kung hindi na sila nagpapasahod sa'yo. Pero kung mismong boss na yung toxic sa'yo, better leave. Bye-bye! Diba? Marami pang mga trabaho dyan na mas okay yung hindi masasacrifice yung mental health mo. Kung makakausap mo dati mong boss, ano sasabihin mo? Mga dati kong boss? Thank you sa experience. Sa lahat ng... Kasi lahat naman yung may natutunan ako. So, sasabihin ko lang is, thank you and goodbye. Ano ang isang bagay na gusto mong malaman mo? Sana bago ka pumasok sa mga trabaho niyan. Well, basically gusto ko lang syempre transparency ganun sa kontrata ganun. Sa tingin mo, posible ba ang healthy workplace sa panahon ngayon? Oo naman, posible pa rin naman. Diba? Wala namang sigurong, hindi man lahat.
toxic yung environment, meron at meron dyan na hindi masasacrifice yung mental health mo. Ano, kung meron pa kayong mga katanungan tungkol sa ibang topic, pwede nyo i-suggest dyan sa comment. At kung gusto nyo pa ang mga ganitong content, don't forget to subscribe to my YouTube channel at i-like ang aking Facebook page na White Lion Returns sa Facebook. Oo nga, sinabi ko nga ang kulit ko, diba? Meron din tayong TikTok at Instagram. So, ayun lang. Hanggang sa muli mga ka-pride. This is Chris and you're watching White Lion Returns. Bye! Different souls, but the love's the same. No label, just us in the midnight air.